Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jomari. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, nasa edad 17 itong si Jomari. Naninirahan kasama ang mga magulang. Huminto na sa pag-aaral dahil walang kakayanan ang mga magulang para pag-aralin ito sa kolehiyo. Bilang panganay na lalaki, si Jomari ang naging katuwang ng ama sa kanilang hanap buhay. Napagawa ng muebles na yantok at kawayan. Tuwing Sabado naman, pumapasok sa kagubatan ang binata para manguha ng yantok at kawayang ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan. Mag-isa niya itong hinahakot sa tulong ng alagang kalabaw. Ibinababa niya ito sa bayan kung saan sila gumagawa. Mahusay sa paggawa ng muebles ang ama ni Jomari, kaya hindi ito nawawalan ng parokyano. Karamihan sa mga ito mula sa ibang bahagi ng probinsya, maging sa Maynila. Madalas sumasama si Jomari sa paghahatid ng mga gawa ng ama, at ito ang naging dahilan ng lubusang pagbabago ng buhay. Bilisan mo na, Jomari. Nag-aantay na ang sasakyan. Siguraduhin mong makuha mo yung buong kabayaran bago umalis, ha? Wika ni Tatay Lucas matapos ikarga ang biniling muebles sa kanila. Dadalhin ito sa bayan ng Mambusaw. Karatig bayan ito ng Dumalag. 30 minutong biyahe bago makarating sa lugar. Tara na ho, Manong, para maaga tayong makabalik. Wika naman ng binata sa driver. Ay nako, sayang. Pista pa naman sa pupuntahan natin. Bakit hindi muna tayo mananghalian? Sandali lang naman yon. Tugon naman ni Mang Digong. Sandali lang ha. Magpapaalam lang ako kay tatay. Baka mamaya mapagalitan tayo Wika ni Jomari. Muling bumaba ng sasakyan ang binata at nagpaalam sa ama. O sige, basta wag lang magpapaabot ng gabi, ha? Hoy Digong, wag kang iinom. Baka mamaya madisgrasya pa kayo. Wika ng matanda. Ako na pong bahala kay Mang Digong, tay. Kakain lang naman po kami doon Tapos uuwi na din kagad. Wika ng binata. Matapos umalis na ang mga ito. Pagkarating sa bayan ng Mambusaw, ibinaba ng dalawa ang mga kargang muebles sa harap ng tahanan ng bumili na mga ito. O tara na, sakto at medyo maaga pa. Baka maabutan pa natin silang nagluluto. Mas masarap kumain ng inihaw na sariwang karne ng baboy. Wika ni Mang Digong. Hindi naman kalayuan mula sa bayan ang baryong nagdadaos ng kapistahan. Kaya naabutan pa ng mga ito ang kanilang pupuntahan na naghihiwa ng bagong katay na baboy. Ay mga pinsan ko, ang may-ari ng bahay na yan. Kaya huwag kang mahihiya, ha. Akong bahala sa'yo. Wika ni Mang Digong. Binati ito ng mga naroon. Nang makitang papasok na sa bakuran, ipinakilala din ni Mang Digong ang binata sa mga pinsan. Dahil hindi naman ito kilala ang mga taong naroon. Naupo ang binata sa sulok habang pinapanood ang pagkakatay ng baboy.
hanggang sa napansin nito ang isang lalaking naglalakad papunta sa likod ng bahay. Bitbit nito ang kapirasong atay ng baboy. Ang buong akala ni Jomari, pupunta lamang ito ng kusina, kaya hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ngunit napatayo sa kinauupuan ng binata nang makita nitong isinubo ng lalaki ang hawak na atay. Takam na takam niya itong inunguya habang nakikiramdam sa mga kasamahang abala sa kani-kanilang ginagawa. Tila bumaliktad ang sikmura ni Jomari nang makita ang ginagawa ng lalaking yun. Napansin naman ito ni Mang Digong, kaya nilapitan siya ng matanda. Ayos ka lang ba, Jomari? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Mang Digong. Kasi Manong, yung lalaking yun nakita kong kinakain niya yung atay ng baboy. Si Budong? Oo, normal sa mga taga dito ang kumain ng hilaw na atay ng baboy. Masarap kasi yon, lalo pag bagong katay. Po, ibig sabihin, aswang po ang taong yon? Hindi. Nakasanayan lang, Jomari. Ikaw talaga, kung ano-ano ang iniisip mo. O siya, tara doon tayo sa loob ng bahay. Nakahanda na ang pagkain. Nagpaalam na din ako sa mga pinsan kong hindi tayo magtatagal. Wika ni Mang Digong. Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Noong una ay nahihiya pa si Jomari dahil sila lamang ang kakain sa lamesa. Ngunit nang lumabas mula sa kusina ang isang dalaga na may dalang pagkain, tila ginanahan ang binata. Nakalimutan ang mga nasaksihan. Naupo ito, kumuha ng plato. Akmang kukuha na sana ng kanin si Jomari, ngunit inagaw ng dalaga ang sandok sa kanyang kamay. Ako na ang kukuha ng kanin para sa'yo. Amin na nga yung pinggan mo. Wika ng dalaga. Iniabot naman ng binata ang plato sa dalaga. Nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Jomari nga pala yung pangalan ko. Pwede ko bang malaman yung sayo? Evelyn, yan ang pangalan ko. Heto na ang kanin mo. Pumili ka ng ulam. Ako na din ang maglalagay sa plato mo. Wika ng dalaga. Itinuro naman ng binata ang inihaw na karneng baboy. Dahil naalala nito ang sinabi ni Mang Digong. Sarap na sarap sa pagkain ang binata habang kausap si Mang Digong at Evelyn. Maya-maya pa, pumasok ang lalaking nagngangalang Budong. May dala naman itong dugo na nakalagay sa planggana. Manong Digong, bakit hindi nyo na lang antayin yung dinuguan? Mabilis na lang naman tong maluto . Sakto lang siguro ito. Pagkatapos yung kumain, nang makapagbao naman kayo pa uwi. Wika nito. Bigla na namang naalala ni Jomari ang ginawa ng lalaking yun. Lalo pat nakita nito ang sali-saliwang ngipin at ang dugo sa gilid ng labi ni Budong. Biglang nawala ng gana sa pagkain ang binata. Saktong ilang subo ng kanin na lamang ang natitira sa plato. Kaya pilit na lamang itong inubos at kagad nang tumayo. Maraming salamat sa pagkain ha. Busog na busog ako. Salamat din sa'yo, Evelyn ha. Sigurado ka ba na ayos na yung kinain mo? Oo, ayos na yon.
bundat na nga yung tiyan ko. Sayang naman. May suman pa naman sana akong ihahain. Alam ko na. Ipagbabalot na lang kita ha. Para matikman mo naman yung niluto ko. Wika ni Evelyn. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kusina. Nagbalot ng suman para sa binata. Naku, ang dami naman ng binalot mo, Evelyn. Pero maraming salamat ha. Hindi ko to tatanggihan. Paborito ko kaya to. Wika ng binata. Matapos ay nauna na itong lumabas ng tahanan at kagad namang sumakay sa kanilang sasakyan. Nakita nitong papalabas na din si Mang Digong. Bit-bit naman ang lalagyang puno ng bagong lutong dinuguan. Ibang klase talaga itong mga pinsang ko. Siya na, tara na. Umalis na tayo at baka abutin pa tayo ng pagsikip ng daan sa kabisera. Wika ng matanda. Sabay paandan ng sasakyan. Habang nasa daan binuksan ni Jomari ang lalagyan ng sumang ibinigay sa kanya ni Evelyn. Ngunit sinaway ito ng matanda. Kung meron ka mang hindi dapat kainin mula sa bahay ng pinsan ko, yon ay ang lutong suman ng nanay ni Evelyn. Itapon mo na yan ngayon din, Jomari. Po, bakit naman po, Manong? Sayang naman kung itatapon ko lang. Basta sundin mo lang ang sinabi ko, Jomari, kung ayaw mong mapahamak. O sige, doon na lang sa walang masyadong tao. Nakakahiya eh. Pero ano po ba yung meron sa nanay ni Evelyn? Basta, wag ka nang magtanong pa dahil sikreto yon ng kanilang pamilya. Kami lamang din ang nakakaalam at hindi ko yon pwedeng sabihin sa'yo. Tugon ni Mang Digong. Hindi na nagtanong pa si Jomari. Nilabag nito sa harapan ng inuupuan ng lalagyan ng suman. Sumandal hanggang sa makatulog na lamang sa biyahe. Nagising ang binata nang huminto na sa tapat ng kanilang pagawaan ng muebles ang sasakyan. O mabuti naman at nandito na kayo. Siya nga pala, Jomari. Nakuha mo ba yung bayad ng tao? Oo naman po, tay. Ito po. Wika ng binata. Sabay abot ng pera sa ama. Dire-diretso na itong pumasok sa loob ng pagawaan. Sinimula ng paglilinis ng mga kawayang gagawin nilang muebles. Habang nagtatrabaho ito, narinig niyang tumawag si Mang Digong. O Jomari, ako na lang ang magtatapon nitong suman. Wika ng matanda. Kagad naman itong inawat ng binata. Wag, Manong. Naalala ko wala palang pagkain yung aso namin eh. Eto, ikaw na ang bahala. Basta binalaan na kita. Sige na't mauuna na ako. At kailangan ko pang linisin tong sasakyan. Punong-puno na ng putik eh. Wika ng matanda. Nawaglit na sa isipan ni Jomari ang mga pangyayari sa pinuntahang lugar. Dahil naging abala ito sa pagtatrabaho. Nagpaalam ang amang pupunta sa bilihan ng pako dahil kukulangin ang kanilang mga kagamitan. Naiwang mag-isa ang binata. Nakaramdam ito ng pagod. Naganap ng makakain sa kusina ang binata. Ngunit walang niluto ang ama. Nakita nito ang dalang suman. Nilapitan at dinampot. Sabay kuha ng kutsara. Ano kaya yung sinasabi ni Manong Digong? Bahala na. Nagugutom na talaga ako eh. Wika ng binata sa sarili
Halos maubos nito ang laman ng lalagyan. Muli itong tinakpa ng binata, sabay tayo. Pinakiramdaman nito ang sarili, ngunit wala naman siyang kakaibang naramdaman, kaya bumalik ito sa pagtatrabaho. Kinagabihan, dahil sa sobrang pagod, maagang nakatulog ang binata. Nagising na lamang si Jomari kinabukasan dahil sa masangsang na amoy mula sa kusina. Meli, ano ba yung niluluto mo? Bakit napakabaho? Tanong ng binata sa kapatid. Wala naman, Manong. Nagigisa pa lang ako ng bawang para sa sinangag. Anong mabaho sa bawang? Lagi mo ngang inaamoy yung sandok kapag ikaw yung nagluluto. Ewan, basta ang baho. Makapagkape na nga lang. Wika ni Jomari. Habang humihigop ng mainit na kape, nakaramdam ang binata na tila may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. Sa isip-isip nito, marahil tatamaan siya ng sipon dahil nakatulog itong walang pang-itaas na kasuotan. Maya-maya pa, dumating na ang ama mula sa paghahakot ng mga kagamitan na pangdisenyo sa ginagawang muebles. Jomare, ikaw na ang magdala ng mga ito papunta sa paghawaan. Dahil dadaan pa ako sa kabisera. Gusto daw akong makausap ni Kapitan Sige po tay, pupunta na lang po ako doon maya-maya. Uubusin ko lang po itong kape ko. Wika ni Jomari. Pagkatapos nitong magkape, tumayo ang binata upang dalhin sa kusina ang tasang pinagkapehan. Habang naglalakad, nakaramdam ng biglaang pagbigat ng katawan ng binata. Putik na yan. Parang tatamaan pa talaga ako ng trangkaso. Ang dami ko pa namang gagawin ngayong araw. Bahala na nga. Wika ni Jomari. Sa kabila ng masamang pakiramdam, pinilit ng binatang magtrabaho. Hindi ito nagpapahalata sa ama dahil siguradong pauuwiin siya nito. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang pakiramdam ni Jomari hanggang sa hindi na nito nakayanang tumayo. At para hindi mahalata, nagpaalam ang binatang doon matutulog sa kanilang pagawaan. Atay, dito na muna ako matutulog May tatapusin lang ako. Ikaw ang bahala. May bigas naman dyan at sardenas. Magsaing ka na lang kung sakaling magutom ka. Tugon ng matanda. Matapos ay naglakad na ito pauwi. Nang makalayo na ang ama, isinara ng binata ang pinto ng pagawaan. Nahiga sa papag. Nakaramdam ito ng pagkahilo at maya-maya pa, bigla na lamang naduwal. May kung ano itong nararamdaman sa kanyang dibdib na parang nakabara. Ngunit kahit anong gawin, hindi niya ito magawang ilabas. Kinabukasan, nadatnan ni Mang Lucas na nakahiga ang binata. Nanginginig. Basang-basa ng pawis ang suot nitong damit at nang hawakan ng matanda ang noo. Nagulat ito dahil inaapoy ng lagnat si Jomari. Mahabaging langit, ang taas ng lagnat mo anak. Anong nangyari sa'yo? Wala ho to tay. Trangkaso lang ho siguro. Maya-maya mawawala din to. Wika ng binata. Pinilit pa nitong tumayo. Naglakad palabas ng pagawaan. Ngunit nang masinaga ng araw ang mga mata,
Bigla itong napapasok na tila takot na takot. Isinara pa nito ang pinto at muling nagtalukbong ng kumot. Hindi na tayo magbubukas ngayong araw. Isusugod kita sa ospital. Sandali lang at ipapatawag ko si Mang Digong. Wika ng matanda. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan. Isinugod ng mga ito si Jo Marie sa pagamutan. Sinuri ng mga doktor ang kalagayan ng binata. Ngunit wala naman silang nakitang mali. Bukod sa napakataas nitong lagnat. Binigyan lamang ito ng gamot ng doktor. Sinabihang manatili sa ospital para maobserbahan ang kalagayan. Sinunod naman ito ng binata sa pag-asang trangkaso lamang ang nararamdaman. Buong araw itong nanatili sa ospital at kinabukasan. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Jo Marie, kaya pinayagan na ito ng doktor na makauwi. Pagkarating sa tahanan, nagpalit lamang ng damit ang binata. Nagpunta na sa pagawaan upang magtrabaho. Saktong naroon si Mang Digong dahil may ihahatid silang order sa kabilang bayan. Pambihira, kalalabas mo lang sa ospital, nandito ka na kagad. Para kang kalabaw ah. May kailangan kasi akong tapusin, Manong Kaya walang po ang yung lagnat para sa akin. Wika ng binata. Ito ang isang bagay na hinahangaan sa kanya ng ama. Dahil napakadedikado nito sa trabaho. Hindi mo makikitang nagpapahinga ang binata. Lalo na kapag may hinahabol itong gawain. Kung ako sa'yo anak, ipahinga mo na muna yung katawan mo. Baka yan yung maging dahilan ng paglala ng kondisyon mo, Jo Marie. Sinabi ng wala to tay. Bakit ba ang kulit nyo? May kailangan akong tapusin, kaya hayaan nyo ako magtrabaho. Nagulat ang dalawang nakakatanda sa naging tugon ni Jo Marie. Maging ang kilos ng binata, nakapagtataka na rin. Oo siya, sige. Sige na't hindi na ako mangungulit. Maiwan ka na muna dito at ako na lamang ang sasama kay Digong. Pasensya na po kayo kung medyo napataas yung boses ko tay ha. Sige po, ako na po muna yung bahala dito. Wika ng binata. Nang mga sumunod pang araw, lalong naging malala ang pagiging bugnuti ni Jo Marie. Madalas na din itong nakikita ng amang kinakausap ang sarili. At ang pinakamalalang ginawa ng binata, nangat-ngatin ito ang kakahakot pa lamang na kawayan. Nakita din ito ni Mang Digong, kaya nagduda na kagad ang matanda sa biglaang pagbabago ng ugali ni Jo Marie. Ano bang nangyayari kay Jo Marie? Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa ng batang yan sa sarili. Kayo ang madalas na magkasama, Manong Digong. Ano ba? Nag-aadik ba yung anak ko na yan? Sa palagay ko, hindi droga ang dahilan ng pagkakaganyan ni Jo Marie, Lucas. May mas malala pang dahilan at ayoko sanang isipin. Pero base sa mga ipinapakita ng batang yan, mukhang biktima ng yanggaw si Jo Marie. Teka, matanong ko lang, ano ang ginawa niya sa dalang suman nung galing kami sa Mambusaw? Sa pagkakaalam ko kinain niya yon. Kasi nakita ko na lang yung lalagyang nakapatong sa mesa. Wala nang laman. Wika ni Mang Lucas. Dito na nakumpirma ni Mang Digong ang hinala. Hindi nga ako maaaring magkakamali. Ayoko sanang isipin ito. Pero mukha ngang nayanggaw si Jo Marie, Lucas. Kasalanan ko ito. Hindi ko na lang sana isinama ang batang yan sa bahay ng pinsang ko. Paano nangyari yon? Bakit aswang ba ang pamilya mo, Manong?
Hindi aswang ang pamilya ko, ngunit ang napang-asawa ng pinsang kong si Onyo. Malakas ang sabi-sabi sa pinagmulan nilang bayan na aswang ang pamilya nila. Ang anak ni Onyok na si Evelyn ang nagbigay ng suman kay Jomari na niluto naman ng kanyang ina. Mga walang hiya talaga sila. Yanggaw, totoo ba yung mga yon? Pasensya na Manong ha, pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Ngayon, maniwala ka Lucas. Dahil ako mismo ang nagsasabi sa iyo, totoo ang mga aswang. Kung sakaling totoo man ang sinasabi ninyo, ano ang pwede nating gawin? Dalawang bagay Lucas. Una, humanap tayo ng manggagamot na may kakayanang magtanggal ng yanggaw sa anak mo. Ikalawa, patayin ang aswang na naglagay sa kanya nito. Saan naman tayo hanap ng taong may alam sa ganito? Sa Tapas, may kilalang manggagamot doon. Ayon sa mga tao, ilang beses na siyang nakapagpasukan ng yanggaw. Bakit hindi natin subukan? Kailangan mong magpasya kagad. Dahil kung sakaling totoong yanggaw ito, huwag na nating antayin pa na kumapit ng husto sa katawan ng anak mo. Pag-uusap ng dalawang matanda. Pinag-isipang mabuti ni Mang Lucas ang sinabi ng kaibigan. Dahil hindi biro ang pinagdadaanan ng anak. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalala ang kalagayan nito. Sige na Manong, dalhin natin sa manggagamot ang anak ko. Wala namang mawawala kung susubukan, hindi ba? Wika ni Mang Lucas. Kaya ng araw ding yun, isinakay ng dalawa si Jomari sa sasakyan. Dinala sa bayan ng Tapas. Pagkarating sa bahay ng manggagamot, nakita nilang napakadaming tao ang nakapila. Magdidilim na ng mga oras na yun at patuloy pa din sa pagdagsa ang mga pasyente. Nako, mukhang wala tayong pag-asang makasingit, Digong. Bumalik na lang kaya tayo sa susunod na araw. Hindi Lucas, mag-antay ka lang. Wika ni Mang Digong. Maya-maya ay isang matandang babae ang lumabas sa bahay. Nakatitig ito sa kanilang kinaroroonan. Naglakad ito papunta sa kanila. Kinatok ang pinto ng sasakyan. Anong ginagawa nyo dito sa labas? Matagal ko na kayong hinihintay. Bakit ngayon nyo lang dinala dito? Wika ng matanda. Nagtataka ang dalawa sa sinabi ng matanda. Kapwa nakatulala ang mga ito. Nagbalik lamang sa ulirat nang kalampagin ng matanda ang pinto ng sasakyan. Dali-daling ibinaba ni Mang Digong ang binata. Inalalayan ito papasok ng tahanan. Nagsipagtabi naman ang mga taong nakaharang sa daan. Pagkarating sa loob ng bahay, pinaupo si Jomari sa mahabang bangko. Inusisa na matanda ang kalagayan nito. Dinama ang pulso ng binata. Kinausap ang dalawang nakakatanda. Matagal nang nararamdaman ito ng anak mo. Pero bakit ipinagsawalang bahala ninyo? Teka, paano po ninyong nalaman na darating kami? Saka bakit po ninyo alam na matagal nang nagkakaganyan si Jomari? Ang ayoko sa lahat yung sinasagot ng tanong yung tanong ko. Bakit hindi nyo kagad dinala dito ang binatang ito? Sa pagkakataong yun, si Manong Digong na ang sumagot. Pasensya na po Tandang Belen. Hindi din po kagad natukoy na yanggaw na pala ang nararamdaman ni Jomari nitong mga nakaraang araw lang po. Una pa lang alam mo na maaari itong mangyari, hindi ba? Pero
bakit nagpabaya ka? Tanong ni Aling Belen. Laking pagtataka ng dalawa. Dahil alam na matanda ang buong pangyayari. Kahit si Mang Digong na noon pa lamang di nakapunta at nakipag-usap sa matanda. Wala na po tayong magagawa kung magsisisihan tayo. May maitutulong po ba kayo, Manang? Hindi ako sigurado kung kaya ko pang tanggalin ang sumpa ng yanggaw sa katawan ng binatang ito. Pero gagawin ko ang lahat. Nasa kanya na kung lalaban o susuko na siya. Wika ni Aling Belen. Matapos isinagawa na nito ang unang proseso ng panggagamot, ito ay subukang palabasin ng yanggaw gamit ang pagpapainom ng katas na makabuhay. Habang pinapainom ni Aling Belen, pilit itong nanlalaban. Anak na, ang pait. Ano ba yung pinapainom mo sa akin, tanda? Apdo ba ng ahas yan? Tanong ng binata. Ngunit ang ikinagulat ni Mang Lucas, hindi na ito ang boses ng anak. Oo, mapait talaga ang makabuhay. Kaya tiisin mo lang, iho. Kung gusto mong mamuhay ng normal at matanggal yang sumpa sa katawan mo. At kayong dalawa naman, wag na wag kayong magsasalita o sasagot sa anumang sasabihin ng binatang ito. Kaming dalawa lamang ang magkausap. Tugon ni Tandang Belen. Nanahimik lamang ang dalawang matanda sa isang sulok habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Tay, bakit niyo ba ako dinala dito? Hindi naman ako naingkanto eh. Oo, hindi ka naman talaga naingkanto. Yanggaw ka lang. Maliit na bagay. Maupo ka muna. Tignan natin kung makikinig ang nilalang sa katawan mo. Baka sakaling kusang lumabas. Tugon ng matanda. Matapos ay nagpunta ito sa kanyang kusina upang magsindi ng tabako. Naupo ito sa harapan ng binata habang pinakikiramdaman ang reaksyon ng katawan nito. Maya-maya ay nagsimulang maduwal si Jo Marie. Naglabas ito ng malapot na likido. Dali-daling tumayo si Tandang Belen. Hinawakan sa batok ang binata habang nakayuko. O anong hinihintay niyo? Huwag kayong tumunganga dyan. Kunin mo yung planggana. At ikaw naman, hawakan mo ang kamay ng anak mo. Wika ni Tandang Belen. Unti-unti nang dumadami ang mga nakikiusyoso. Kaya ipinag-utos nitong isara ang pinto. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nag-iba na ang kulay ng inilalabas na likido ni Jo Marie sa bunganga. Mula sa malapot na kulay puti, naging kulay pula ito na parang dugo. Tuloy-tuloy lamang sa pagduwal ang binata. Hanggang sa muling mag-iba ng kulay ang isinusuka nito. Sa pagkakataong yon, naging kulay itim at tila may kung anong dumudungaw sa bibig. Aling Belen, ano ang bagay na yan? Wika ni Mang Lucas. Yumuko si Aling Belen upang tignan ang sinasabi nito. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Dahil isang itim na uwak ang lumalabas sa bunganga ng binata. Kumpleto na ang balahibo nito at handang-handa ng lumipad. Sa pilitan itong hinatak ni Tandang Belen habang nag-uusal ng mga dasal. Napapasigaw pa ang matanda dahil tila nanlalaban ang hawak nitong nilalang. Maya-maya pa, tuluyan ang nilabas ng manggagamot ang ibon.
Inihampas ito sa sahig. Tandang Belen, ligtas na po ba ang anak ko? Panahon lamang ang makakapagsabi sa kondisyon ng ibon na lumabas sa katawan ng anak mo. Magpasalamat na lang tayo dahil nagawa pa niyang ilabas yan. Tugon ng matanda. Bagaman nangangamba, nakita ni Mang Lucas ang unti-unting pagbabalik sa dati ng itsura ni Jomari. Pawis na pawis ang binata at nangihina. Halos hindi rin maidilat ng binata ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nagkamalay na ito at nanghingi ng tubig. Palatandaan na unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ng kanyang katawan. Ligtas na ang anak mo. Wala na tayong dapat alalahanin. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, maaaring mabuksan ang ika-6 na pandama ng binata. Kaya dapat kayong maghanda. Heto, ipasuot nyo sa kanya ang habak na ito. Huwag niyong ipapatanggal. At dalhin nyo na din ang lanang ito pa uwi. Isang bagay pa nga pala. Maaaring balikan ng nangyang-gawang binata. Sa pamamagitan ng lana, malalaman nyo kung may aswang sa paligid dahil kusa itong kukulo. Wika ni Aling Belen. Matapos ang ilang panuto, nagpaalam na ang tatlo. Sobrang saya ni Mang Lucas dahil nagawa pang agapan ang sumpang pumasok sa katawan ng anak. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nanumbalik sa dati ang sigla ni Jomari. Kagaya ng sinabi ng matanda, nabuksan nga ang ika-6 nitong pandama. Madalas nakakakita ng mga nilalang si Jomari, lalo na kapag nagpupunta ito sa kagubatan upang manguha ng kawayan at yantok. Dahil na din sa taglay nitong katapangan, unti-unti nang nasanay si Jomari sa bagong katauhan. Madalas ay nakikipag-usap na ito sa mga elemento at ang mas nakakagulat pa, nang minsan itong mag-uwi ng napakadaming bungang kahoy. Ayon sa binata, ibinigay ito sa kanya ng isang engkanto. Nagpatuloy ang ganong pangyayari sa buhay ni Jomari hanggang sa muli itong nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Ibinalik nila ito kay Tandang Belen upang matignan. Nagulat ang matanda sa naging resulta ng pagtatawas. Walang hiya talaga yung aswang na nangyayanggaw sa'yo, iho. Pilit ka talaga niyang kinukuha. Po, kinukuha. Ano po bang ibig niyong sabihin, Nanang Belen? May malalim na pagtingin sa'yo yung aswang na ito. At sa ganitong sitwasyon, hindi siya titigil hanggat hindi ka napapasa kanya. Sandali lang. Hindi pwede ang sinasabi mo, Tandang Belen. Kilala ko ang aswang na nangyayanggaw kay Jomari at hindi maaaring magkagusto ang babaeng yun sa kanya. May asawa at anak na yon at hindi hamak na mas matanda. Hindi ko naman sinasabi na yung nanay, kundi yung anak niyang dalaga. Tugon ng matanda. Halos magsabay sa pagbanggit ng pangalan si Mang Digong at Jomari. Teka, si Evelyn yung may gawa nito sa akin? Maaaring tama ka, Tandang Belen. Si Evelyn lang naman ang nag-abot ng pagkain kay Jomari. Kaya pala, nagkukumahog siyang pagsilbihan ako. May binabalak palang hindi maganda ang lintik na babaeng yun. Pwes sumanda siya. Dahil sasabihin ko sa kaibigan ko ang ginawa niya sa akin. Kaibigan? Sinong kaibigan naman yun, Jomari? Tama po ang sinabi niyo, Nanang Belen.
Nabuksan nga ang ika-6 na pandama ni Jomari. At ayon sa kanya, may kaibigan siyang mga engkanto. Talaga ba? Bakit hindi ko sila? Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang malaking nilalang na nakapulupot sa binti ng binata. Para itong malaking bulate kung titignan, ngunit punong-puno ng mata ang katawan at napapalibutan ng matatalas na ngipin ang bunganga. Maliban sa nilalang na yun, may isa pang nakakatakot na elemento ang nakatayo sa likod ng binata. Isa itong agta. At paano mong nagawa na makipagkaibigan sa mga engkanto sa ganun kaiksig panahon, iho? Pambihira. Ikaw pa lang ang nakita kong nakagawa niyan. Ang kailangan lang po, ipakita nyo sa kanila na ginagalang nyo sila at hindi kinakatakutan. Yun lang naman po yung ginawa ko Nagulat na lang po ko na lagi na silang nakabuntot sa akin. Saka, eto nga pala Nanang Belen Salamat sa habak na yan. Pero hindi ko nakakailanganin yan. Mukha nga. Malalakas na nilalang na ang nakapaligid sa'yo, Jomari. O siya, ano pang iniintay ninyo? Magsipaglayas na kayo. Dahil marami pa akong gagawin. At siya nga pala, Jomari, parusahan mo ng husto yung aswang na yon, ha? Bago kayong mag-alala. Ako na po yung bahala sa kanya, Nanang Belen. Maraming salamat ho. Tugon ng binata. Pagkarating sa tahanan, muling kinausap ni Mang Lucas si Mang Digong. Kinumpirma nito kung totoo ang sinasabi ng matanda. Sigurado ka ba sa sinasabi ng matandang yon, Manong Digong? Ang hirap namang paniwalaan na nadikit ang pamilya mo sa mga aswang at nagawa pa nilang yang gawin ng anak ko. Ikaw na din mismo yung nakarinig, Lucas. Totoo ang lahat. Noong una hindi rin ako makapaniwala. Pero wala na ako magagawa. Dahil nakuha na ng ina ni Evelyn ang pinsang ko. Hindi na namin sila mapaghihiwalay. Tugon ni Mang Digong. Kasalukuyan silang nasa paggawaan ng muebles. Nasa labas sa mga ito. Habang si Jomari naman ay nasa loob. Abala sa ginagawa. Nang bigla itong tumayo at sinigawan ang dalawang matandang pumasok. Bakit, Jomari? Anong nangyayari? Mamaya ko na po ipapaliwanag. Pumasok na kayong dalawa ni tatay. Tugon ng binata. Maya-maya pa ay nagpakita ang kapatid ni Jomari na si Meli. Manong, may naghahanap po sa'yo. Sinamahan ko na lang dito sa pagawaan dahil hihintayin ka daw niyang makauwi. Kilala mo po ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Mang Digong nang makita ang kasama ng kapatid ni Jomari. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Paano mo natunton ang lugar na ito? Huwag kang makialam dito, Tiyo Digong. Hindi ka dapat nakisali sa ginawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin ni Nanay. Pinigilan lang kita dahil hindi tama ang ginagawa mo. Kagaya ng ginawa niyo kina tatay at nanay noon. Pero hindi kayo nanalo, di ba? Wala din kayong nagawa. Nanaig pa din ang kagustuhan nilang magsama. Tugon ng dalaga. Akmang lalapit na sana si Mang Digong sa dalaga nang bigla itong hawakan ni Jomari sa balikat. Diyan ka lang ho, Manong. Ako nang bahala dito. Wika ng binata. Dumampot ito ng kapirasong kawayan. Naglakad papunta kay Evelyn. Ikaw ang sadya ko dito, Jomari. Sasama ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo.
Nananaginip ka yata, Evelyn eh. Pakiusap lang. Umalis ka na dito. Hanggat kaya ko pang pigilan ng mga kaibigan ko. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo, Jo Marie. Sundin ako o makitang mamatay ang isa sa mga kaanak mo. Huwag mo akong tatakutin, Evelyn. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hanggat kaya ko pang pigilan ng mga kaibigan ko, umalis ka na. Alam mo, nangihinayang ako sa'yo, Jo Marie. Alam mo ba na ang nilagay ko sa iyong katawan pwedeng magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Kagaya namin. Sinayang mo ang pagkakataon, Jo Marie. Kaya imbes na makinabangan ka ng iba, papatayin na lamang kita. Laking gulat ni Jo Marie dahil bigla siya nitong dinamba. Mabuti na lamang at natamaan ng paa nito si Melly, dahilan para tumilapon ang dalaga. Nakipagbuno ang binata kay Evelyn, ngunit napakalakas nito, kaya hindi niya magawang makatayo. Marahang itinupi ni Jo Marie ang tuhod. Sinipa sa tiyan ang dalaga, dahilan para humagis ito sa gitna ng kalsada. Babalaan lang kita ulit, Evelyn. Umalis ka na! At bakit? Anong pinagmamalaki mo? Si Tio Digong? Walang magagawa ang taong yan. Mahilig lang naman siyang makialam eh. Pero wala siyang kakayanan na humarap sa kinalabasan ng ginawa nila sa aking ama. Wala akong kinalaman sa hidwaan niyo. Bakit mo ba ako dinadamay? Nagkataon lang na malapit ka sa traidor kong tiyuhin. Pero ang totoo, Jo Marie, gusto kita. Kaya ako nandito para kunin ka. Pasensya na, Evelyn, pero hindi ako sasama sa'yo. At subukan mo pa ulit na sakta ng isa sa mga kaanak ko. Pagsisisihan mo at ng buo mong angkan. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi pa rin nakinig ang dalaga. Sinugod nito si Jo Marie. Muling sinunggaban. Sa pagkakataong yun, hinampas ito ng binata sa ulo ng hawak na buho ng kawayan. At talagang mapilit ka, ha? Pwes pasensyahan tayo. Ikaw ang may kagustuhan ito, kaya walang sisihan. Wika ni Jo Marie. Biglang lumabas sa lupa ang malaking nilalang. Malabulate ang katawan, na punong-puno ng mata. Pumulupot ito sa katawan ng dalaga, ngunit nagawa pang makatakas. Muling sinugod ni Jo Marie, at sa pagkakataong yun, sinalubong naman siya ng malaking pamalo mula sa kung saan. Maging si Melly ay napasigaw nang makita ang nilalang na humambalo sa dalaga. Nakatayo ito sa likod ni Jo Marie. May hawak na putol na puno ng kawayan sa kabilang kamay at malaking bungkos ng tabako naman sa kanan. Hindi makapaniwala si Evelyn sa mga nakikita. Isang banubo at kapre ang nilalang na gumagabay kay Jo Marie. Sa tingin mo, magpapatalo ko ng basta-basta? Nagkaka... Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin dahil isang tulos ang bumuon sa likod nito. Tumagos sa dibdib ng dalaga ang matulis na kahoy at nang matumba ito, lumantad mula sa likod ang isang babae. Napakabagal niyong kumilos. Buti na lang at hindi pa nakakapagpalit ng balat yung aswang na ito. Kung sakaling nangyari yon, hindi na ninyo siya mapipigilan. Wika ni Tandang Belen. Nagawa nitong mapatay si Evelyn. Nakahinga naman ng maluwag ang binata. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Hay nako, kinonsinte din kasi ng ina ang kagustuhan. Isa pa yan sa malaking problema natin.
magiging usap-usapan ang pagkamatay ng pamangkin ko. Hindi ka nag-iisip. Sa tingin mo, paano akong makakarating dito kung walang nagsabi sa akin ng mga mangyayari? Matagal ko nang sinusubaybayan ng mag-inang ito at sa kasalukuyan nang nakakulong ang nanay ng pamangkin mo. Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Wika ni Tandang Belen. Napag-alaman ni Mang Digong na ang pinsan nitong si Budong ang lumapit sa matandang manggagamot para pigilan si Belen. Malaki ang pasasalamat ng mga kaanak ng matanda dahil sa wakas, napatid na ang lahi ng aswang na dumikit sa kanilang pamilya. Dinala ni Mang Digong ang bangkay ni Evelyn pabalik ng Mambusawa. Sumama si Jomari at Mang Lucas para na din makausap ang pamilya ng dalaga. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Evelyn, ngunit ito lamang ang paraan para mapigilan siya sa kahibangan niya. Wika ni Mang Digong habang kausap nito ang ilan sa mga kaanak. Ang inaalala ko ngayon, kung sakaling malaman ng partido ng nanay ni Evelyn ang nangyari, siguradong hindi sila mapipigilan. Gaganti at gaganti ang mga yon. Wika ni Budong. At tila nagdilang anghel ito dahil ilang araw lang ang nakalipas. Habang ibinuburol ang dalaga, nagsidatingan ang mga kaanak nito. Sinugod sina Jomari sa paggawaan ng muebles. Oy bata, ikaw ba ang binatang dahilan ng pagkamatay ng pamangkin namin? Siya naman ho ang nagsimula nito at wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Sila ang may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanila. Aba, malakas ang loob mo bata. Pero humanda ka dahil hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakaganti. Wika ng lalaki. Akmang aalis na sana ito nang bigla siyang harangin ni Mang Digong. May hawak itong baril at tinutok na matanda sa lalaki. Hindi na talaga kayo nadala. Sa tingin mo makakalis ka pa dito? Wika ni Mang Digong. Napaatras ang lalaki at nilingon si Jomari. Bakit kailangan ko pang antayin yung pagbabalik mo? Kung ngayon pa lang, pwede na kitang ipakain sa kaibigan ko. Wika ni Jomari. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang alaga nitong engkanto. Walang pagdadalawang isip na nilamon ng buo ang lalaki. Matapos ay muli itong pumasok sa ginawang butas. Marami pa silang darating, Jomari, kaya dapat mong paghandaan ang araw na yon. Huwag kayo mag-alala, Manong. Kagaya ng sinabi ko, hindi sila basta-bastang makakalusot sa mga kaibigan ko. Ako nang bahala sa kanila. Sunod-sunod na pagpaparamdam ng mga aswang ang nangyari sa tahanan. Ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay na sakta ng binata. Gayunpaman, nabalot ng takot ang pamilya ni Jomari. Kaya pinili ng binatang wakasan na ang lahat. Sa tulong ni Mang Digong, nagawa nilang makapunta sa pinagmulang probinsya ng nanay ni Evelyn. Hinanap ang ilan pa sa natitirang kamag-anak nito. Jomari, tandaan mo, nasa balwarte tayo ng mga kalaban. Isang maling galaw lang, maaari tayong maging almusal na mga yan. Alam ko po yun, Mang Digong. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makikipaglaban sa kanila eh. Pero nakadepende pa din ang lahat sa magiging tugon nila. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero kung hindi ba dadaan sa diplomasya, alam mo na kung sino ang uunahin.
Ipanalangin na lang natin na wag humantong sa ganun, Manong. Naglakad ang dalawa papasok sa baryo ng magulang ni Evelyn. Dito sinalubong sila ng isang babae. Ngunit naging kabaliktaran ang nangyari. Nakipag-usap ang mga ito ng mahinahon. Sila pa mismo ang humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kanilang mga kaanak. Nangako din ang mga itong hindi na muling manggagambala. Tinanggap ng pamilya ni Evelyn ang kanilang pagkakamali. Hinayaang makaalis ang binata sa baryong iyon ng ligtas. Nakahinga naman ng maluwag si Jo Marie. Tinupad ng mga aswang ang kanilang pangako. Unti-unting nagbalik sa normal ang buhay ng mag-anak. Patuloy pa din ang paggawa nila ng mga muebles at mas lalo pa itong yumabong. Naging mas kilala ang gawa ni Jo Marie hindi lamang sa probinsya, kundi maging sa ibang bahagi ng bansa. Hindi naglaon. Tuluyang minana ni Jo Marie ang kanilang negosyo. Mas lalo itong pinalago sa tulong na din ng mga taong tumatangkilik ng kanilang produkto. Lalo pang umunlad ang buhay ng binata. Nakapagpatayo ito ng sariling tahanan. Nakabili ng modernong kagamitan sa pagtatrabaho. At unti-unting napalawak ang koneksyon. Sa paglipas pa ng mga taon, maging sa ibang bansa ay nakarating na ang gawa ng binata. Lalo na ang matitibay nitong lamesa na gawa sa kahoy ng kamagong. Mas dumami ang naging kliyente nito mula sa bansang Malaysia at Singapore. Sa kasalukuyan, kilala ng negosyante ng mga mueble si Jo Marie. Naninirahan pa din sa probinsya ng Capiz ang binata. Para sa kanya, hindi nito makalimutan ang nangyari sa buhay. Lalo na nang minsan itong makainkwentro ng aswang. Sa paglipas din ng panahon, unti-unti namang nawala ang kakayanan ni Jo Marie na makakita ng mga nilalang. Ngunit nararamdaman pa din ito ang presensya ng mga dating kaibigang engkanto. Ayon sa kanya, ito ang totoong nagbigay sa kanya ng swerte. Bagaman nagkaroon ito ng masamang karanasan nung mayanggaw siya, ipinagpapasalamat pa din ito ng binata dahil tuluyang nabago ang buhay. Simula ng kainin ang suman. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.